But when the Son of Man comes, will he find faith on earth? Good morning. In our gospel today, God is simply reminding us by these three words: never give up. Never give up. Never give up. During the time of Jesus Christ, the judge considered during their time as the impartial arbiters of the orphans, the widow, especially the poor. No? Kanigot mo'y number one unta nga manalipod sa mga kabos, sa mga ilo ug mga biniyaan. And that was during the time of Jesus Christ. But today, we all know, no, nga lain-lain pod ang mga diskarte sa mga abogado karong panahon na. Sahay, kung pobre ang tao, no, gitawag na to nagmudangot tag pao, no? Abogado nga pang publiko. Bihira lang, ug gamay na lang pod ang makita nato nga diniyos ug seryoso ang ilang paglaban sa ilang kliyente. Sad to say. Kay sa pagkatinuod lang, kung magisgotag mga banggiitan nga mga abogado, mahal kayo professional fee. But recalling the time of the judges during the time of Jesus Christ, they are the one to be the protector, no, of the poor ones, the orphans, and the widow. And it is during this time that the widow in our gospel today is trying to have this two kinds of attitude. Persistency in prayer and persistency and unwavering faith. Muni usahay magdala nato nga kung mapadayunon lang ta sa atong pag-ampo, dili gyud tabiyaan sa Ginoo. That God will not abandon us. And I would like to bring you to four reflections that the widow would like to teach us in our gospel today. First, persistency in prayer is requiring on dependence on God. Dili kita magsalig sa atong kaugalingong kahanas, ka-bright, no? Kay sagad ra ba ang mga nagka-problema kana bitang sobrang bilib sa kaugalingon, sobrang ka-bright. And there was even an problem that occurs during our time, no? Sa doon na to'y bright kaayo sa seminaryo. Kunya, wala ka pasar o comprehensive exam. Dito ra sa CR naghiko. Di biya ta mo salig sa atong kaugalingong katakos. Kaya usahay, kanabitang sobraan ta ka-bright, dili na kaya ta mag-mind sa mga suggestion sa uban. No? As if, kung kita mo suggest, kinahanglan kanigyo may ma-carried out. Nothing more, nothing less. Porque inana usahay ang ato ang personalidad. But bear this in mind, na sometimes, ang kanabitang beautiful insights, magikan usahay sa simple ug yano nga tao. No? And why not try? Kaya usahay di nato pwede, no, nga magatipindira sa atong kahanas ug katakos ang tanan nato nga mga plano ug desisyon.
relying always from the grace of God would somehow bring us to trust in God's plan for us. Ang balo sa ato ang ebanghelyo karon, misalig ra gyud sa Ginoo nga kining tawo nga iyang gidangpan maghatag ang Ginoo sa kasing-kasing sa maong judge nga tabangan siya. O gidungog yun sa Ginoo iyang pag-ampo. Secondly, persistency in prayer requires patience. Dili man pwede urada-urada. Na kung mangayo ta sa Ginoo, kinahanglan yun nga, Lord, ako ning pangayoon karong orasa, karong adlawa. Kung imo pa ning paugmaan, mangluod na ko nimo, Lord. Dili pud inana ang Ginoo. God has a perfect timing for us. In God's timing, in God's plan, God will answer our prayers in His own timing. Munang pailog lang, paabot lang. Pwede man ta mo reklamo sa Ginoo anytime na, Lord, pagkadugayan naman kayo niya akong gipangayo ni mo, Lord. Wala gyud ka mabungol sa akong mga hanyo. Wala gyud ka puli sa akong mga hanyo. It's okay. Nga mo reklamo ta sa Ginoo. It's okay. Pero at the end, mas nindot rapod na ang katapusan nato nga ipamulong, muingon ra gyud ka, Lord, magpaabot ra ko. Magpaabot ra ko. Kay akong mga kasinatian, daghang kay magdangop sa shrine during the exam, Nya natoy pulo kabok nga nagpa-blessing, din ang siyam nakpasar, ang isa wala. Pero unsay nakanindot kay katong usa nga wala nakapasar, mibalag gihapon. And she attended mass every Friday. Ako siyang gipangutana, wala ra ka man discourage? Nga sa pulo mo, ang siyam nakapasar, ikaw wala? Take 1 ra ang siyam, ikaw, you are now preparing for take 2? Ningon sa nga, wala man po ko magdali, Father. Doon na ay mga discouragement nga akong nadungog from my family, from my friends, kay kung iya pa daw ikumparar yung kaugalingon, naman ko yung mga kasina, Father. Kay katong siyam, ang pipila ato, nagadepende rebya po to usahay sa akong kanang kalantip sa huna-huna. So, pasabot ba? Nga katong siyam nga nang murag 5 adto, sige rebya po to panuhid o pangupya nako. Pero ako may wala kapasar, but I'll just wait. Grabe ang pailog o pasensya. Natandog ko kay naaragyapon siya. At the second time nga ni-take sa exam, ihatag sa Diyos iyang gipangayo. Patience. Third, persistency in prayer means that this is our expression of faith. Wala ta kabalo kung kanusa o ihatag ba sa Ginoo, pero as a way of developing our relationship to the Lord, Lord, I believe, it is within my faith that I trust you unconditionally. Wala man ko kabaloon sa imong plano nako, pero nagtuo ko nga kining ako ang gipangayo, imog yung ihatag nako. Yesterday, na yung mga pilgrims nga nagbisita sa shrine, inyang ilaang t-shirt nga gisuot is, padayon sa misyon, puno sa paglaom. But during my homily, ako silang gipangutana, puno pa ba kaha inyong paglaom karon
kung tayugon ta sa Ginoo sa lain na pud nga kusog nga linog. Puno pa baka na siya. Yaningon nilang pare, puno gyud Father. Kay 150 ra gani among gipaabot nga mauban sa pilgrimage, 300 kapin ang nangapil. Puno ang paglaom. Nanuman, tungod kay ang ilang pagtuo, na bisan unsay mahitabo, God will not abandon them. And lastly, persistency in prayer would lead us somehow a deeper relationship to the Lord. Kanabang dadun ta sa punto nga, Lord, wala man ko'y pangayoon nimo. Pero naako ron din tungod kay nabati na ko nga damor ko nga magsimba, damor ko nga magampo nimo, damor ko nga masaligon kanunay ug unsay sorpresa nimo sa akong kinabuhi. Kana mo'y murag medyo on the level sa ato ang Christian faith nga would somehow magdala bitaw natog assurance nga wala tay pangayoon sa Ginoo, and yet naata. Kay matod pa ni Saint Ignatius of Loyola, bisag wala kay pangayoon sa Ginoo, simba lang gyud, dayon just be there. Your silent presence in front of the Lord is itself a prayer. Kanang dulingkod lang ta. Wala tay istorya sa Ginoo. Wala tay pangayoon sa Ginoo. Lord, naaragyod ko din Kung sa imong i-istorya ron ako, maminaw lang ko. Dili sa punto, nagikapuyan na kag pangayo, unya walay gihatag ang Ginoo. Kay usahay God, maluya ta, sa mga panahon o gigayon, nga mangayo ta, urada-urada, unya wala gihatag. Ikaduha, maguna-una ta nga, unsa kay akong sala ha? Nga wala man ni gihatag o gigrant sa Ginoo? Or, it could be, nga i-question na to ang goodness sa Ginoo. Ano man to lagi akong silingan, Lord? O may simba-simba. Hastang datua man? Ano man to, Lord, be? Nga tikasan man to siya. Pero, nindot man lagi ang ilaang pagpuyo. Kami nga kada Domingo magsimba, bastang apikiha man kayo, Lord. Pwede na to i-question ang goodness sa Ginoo. But at the end, kana ra gyud, ayaw gyud pagpabilin nga sa tanang panahon, gusto na lang gyud kang mangutana sa Ginoo. Nganong wala gihatag sa Dios ang imong gipangayo. Never give up. Be persistent in your prayers and have this unwavering faith to God. And God will listen. God will grant our petitions. Just never give up.